Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide
Magandang gabi po muli sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry. Pastor Ramil, magandang gabi po muli sa inyo. Ang gabi, Pastor Derek, ang gandang gabi sa inyong lahat. Mga nanonood po sa ating pong podcast ngayon. Pastor, nasa part 2 po tayo ng ating tinatalakay about identifying false teaching. At sa gabi pong ito ay tatalakayin po natin yung tungkol po sa saving grace. Yun po bang saving grace ay para sa lahat? At ano po ba yung saving grace? Yung saving grace, yung biyayang nakapagliligtas. And then, ano naman po yung tinatawag na common grace? Yun po, Pastor, yung bibigyan linaw natin. Okay, no. Mayroong isang Armenian na manunulat na kailan lang, no? Parang the other day lang ay sumulat ng isang article. Opo. Tapos ang kanilang grupo ay yung Grace for All Coalition. Na ang kanilang sinasabi ay yun daw mga YRR, yung Young, Reformed, and Restless, yung mga na-reform during the 2010, year 2010 hanggang mga year 2020, nawala daw at hindi na daw ngayon reformed, no? Nag-aalisa na daw sa Calvinism, etc. Yun ang mga pinagsasasabi niya. At may binanggit siya na maraming mga dahilan, no? Allegedly, parang alam niya yung dahilan. At yun nga ang problema, no? Kasi akala nila yung grace ay isa lang, saving grace lang. At akala nila yung common grace ay katumbas din noong grace of salvation na ang tawag natin dyan ay saving grace. So mayroong iba't ibang uri ang grace na binibigay, ipinadadama ang Diyos sa sangkatauhan. At yun muna ang talakayin natin. No? Naniniwala din naman kami sa grace for all. Pero ang problema sa kanila, sa grupo nila ay they don't distinguish between common and special grace. Kaya ngayong gabi ay atin munang tatalakayin ano ba yung pinagkaiba ng dalawa. At kaya sila nagiging false teachers dahil nga masyadong masyadong broad. Napaka-broad ng kanilang definition ng grace. Kaya tuloy ay akala nila lahat ay elect. Lahat naman ipupunta sa langit. At tila may kahalintulad, no? Ang pananaw nilang ito sa universalism. Na parang salvation is for all. Parang ang kaligtasan ay talagang isinadyang para sa lahat. Nasa tao lang ang desisyon kung siya maliligtas o hindi, no? That knowledge or that teaching about grace, not distinguishing between common and special grace, ang dahilan kung bakit akala nila lahat naman ay elect kasi lahat naman ay binibigyan ng grace ng Diyos at kasama na roon yung pagliligtas. Akala nila yung pagliligtas ng Diyos para sa lahat. Na talagang maliligtas lahat. Kaya lang ang tao ayaw magpaligtas. Kaya ngayon, ang nangyayari, ang resulting view ay yung ang Diyos pala ay kapos ang kakayahan. Hindi pala siya all-powerful lumalabas. Dahil bakit kung siya ay omnipotent, bakit naman pagdating sa tao ay hindi niya kayang iligtas yung gusto niyang iligtas. So ang mangyayari ay nagiging impotent ang Diyos pagdating doon sa tao na hindi niya kaya na pamahalaan ng tao, hindi niya kaya na bigyan ng kaligtasan ang lahat ng tao. Kung talagang kanyang ililigtas, bakit hindi naman niya kakayanin? Siya Diyos na makapangyarihan sa lahat. Therefore, ang dahilan ay dahil nga doon sa makitid na pangunawa tungkol sa tinatawag nating grasya. Grasya ng Diyos. Yung talakayin natin muna yung doctrine ng common grace. By the way, no disclaimer, maraming hyper-Calvinist na hindi naniniwala sa common grace. Ang sa kanila, ito ay mercy. Hindi ito grace. Hindi ito grace. So, iniiba nila ang terms. O kaya naman ay talagang parang sadyang nadamay lang sila sa grace. Parang hindi naman para sa kanila iyan, kaya lang dahil sa mga Kristiyano, ang doctrine nila ay kung mayroong isang elect sa loob ng isang pagan nation, ay dahil doon sa pag-ibig ng Diyos sa elect, sila ay nadadamay doon sa grasya ng Diyos. Kaya pag inalis na daw ang mga elect sa mundo, ay saka naman talagang doon lamang na
mailalapat ng Diyos ang kanyang parusa. Na parang tila baga napaka-espesyal ng isang elect na damay lahat ng kanyang tirhan, damay lahat ng kanyang mga kapitbahay pagka siya pinagpala ng Diyos. Ngayon ay naniniwala tayo, hindi tayo hyper Calvinist. Tayo ay reform, kaya nga natin sinasabing reform dahil we go back to the roots of Reformation. Wala pa si Calvin, meron ng Reformed theology. Si Luther pa lang, si Augustine pa lang. Therefore, hindi mahalaga yung pangalan ni Calvin. Kaya lang nagiging ang tawag ay Calvinist dahil yun ang naging terminology na panlaban sa mga Arminians, tao rin. So, tao sa tao. Pero sa totoo lang ay we believe in the doctrines of grace. And even Augustine believes, even Paul. Makikita natin dito, marami tayong titingnan ng mga verses, no? Mga scriptural evidence na talagang ang Diyos ay may biyaya din sa ibang tao kahit hindi sa mga hinirang para sa kaligtasan. Siya din ay may biyaya din sa mga hindi Kristiyano o sa mga hindi mananampalataya. At yan ang pag-uusapan natin. Ano ang pagkakaiba ng common grace at ang saving grace? Ngayon, ang pagkakaiba ay sa common grace yung common grace ay para sa panglupa, biyayang panlupa. Biyaya dito sa mundo. Ang saving grace ay biyaya ng kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Yun ang special. Yun ang pagkakaiba. Pag sinabing common, ito'y para sa lahat. At ito'y panlupang mga pagpapala ng Diyos na dahilan sa kanyang kahabagan ay kanya ding ipinararanas kahit sa kanyang mga kaaway. At pag sinabing common grace ay walang pinipili ang Diyos. Kahit ano ang relihiyon, kahit galit pa sa kanya ang tao, kahit minumura pa siya, kahit mga atheist, kahit satanista pa, ay nakakaranas din sila ng pangkalahatang biyaya ng Diyos. Ito yung kanyang kagandahang loob sa lahat ng tao, sa lahat ng panig ng mundo, sa lahat ng panahon. So, dyan pa lamang po, Pastor, ay taliwas na yan doon sa claim ng hyper-Calvinist. Na yung claim nila ay nadamay lang. Nadamay lang. Dahil tayo ang apple of God's eyes, parang yung Israel. No? Kaya ang Israel ang talagang piniling bansa. Dahilan sa kabutihan ng Diyos sa Israel, nadadamay na lahat. Nadamay na lahat ng bansa. Kasi ang magpala sa Israel, pagpapalain din ng Diyos. Na parang ang pagpapala ng Diyos sa ibang bansa ay nakasalalay lang sa Israel. At dinila nila yon doon sa hyper-Calvinism. Na nadadamay lang ang non-elect sa biyayang binibigay ng Diyos sa kanyang mga pinili na iligtas bago palalangin ang sanlibutan. At tayo yon na mga hinirang ng Diyos. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 4. Ngayon, ang doktrina ng common grace ay laging malinaw sa kasulatan. Kahit saan natin tingnan sa kasulatan, sa Old Testament hanggang sa New Testament, ay malinaw na tinatalakay ang pangkalahatang biyaya ng Diyos. Yung kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng tao. Pero noong 1924, ay inadopt ng Christian Reformed Church o CRC sa Synod of Kalamazoo sa Michigan, yung doctrine ng common grace. Ito ay mga Christian Reformed churches sa Amerika. Doon sa Synod ng Kalamazoo noong 1924 ay kanilang sinetforth, yung finormulate nila at sinetforth nila ang tinatawag natin ngayon na pinaniniwalaan din natin na 3 puntos ng pangkalahatang biyaya ng Diyos. The 3 points of common grace. At ito yung hindi alam ng maraming Arminians, hindi rin alam ng ibang Calvinist. Na mayroong Christian Reformed Church na nagkakaisa sila na sila naniniwala na talagang ang Diyos ay mayroong pangkalahatang biyaya para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Hindi lang yung biyaya ng kaligtasan, kundi meron ding pangkaraniwang biyaya siya. At meron silang 3 points. And I also believe in these 3 points. Yung iba ayaw dito maniwala. Pero tayo naniniwala. Ang unang common grace, sa 3 points of common grace, ay yung magandang pakikitungo ng Diyos sa lahat ng nilalang at nilikha. Hindi lang sa mga elect. Ang Diyos ay may magandang loob. Ang Diyos ay nakikitungo ng may kaawaan sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang. Hindi lang sa tao, kundi pati sa mga hayop. Na pinakakain din niya ang mga hayop sa gubat, yung leon, ay siya rin ang nagbibigay ng pagkain. No? Pinakakain din niya ang mga ibon, ang mga maya, iniingatan niya, no?
Walang nahuhulog na kahit isang maya sa lupa nang hindi pinahintulutan ng Ama sa langit. Kaya makikita natin sa kasulatan na ang lahat ng nilikha ay nakakaranas ng magandang pakikitungo ng Diyos kahit sa kabila na ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang Diyos pa rin ay mabuti sa lahat. At tingnan natin ang awit 145 verse 9. Awit 145 verse 9. Ito ang mga supporting verses dun sa first point ng common grace ng Christian Reformed Church na kanilang 145. sinet forth sa Synod of Kalamazoo sa Michigan. Yan, tingnan natin sa awit 145 verse 9. Ano bang ebidensya na talagang ang Diyos ay nahahabag sa lahat ng kanyang nilikha? Sabi po dyan, no? Anong sabi dyan? 145 verse 9. Sabi po siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha. Pagkalinga niya ay mamamalagi. Diba? So, ang Diyos ay mabuti sa lahat. Lahat pa, no? Hindi siya nagtatangi. Ilik ka man, negro ka man, maitim ka man, maputi ka man, dilaw ka man, kayumanggi ka man. So, walang itinatangi ang Diyos. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa race o doon sa lahi ng tao. Kahit Israelita nga, kung ang mga hindi Israelita nga, pinapaboran din ng Diyos. Minsan, mayroong iniligtas nga ang si Yahweh sa kamay ni David, no? Yung asawa nung kanyang naging asawa si Nadab. Papatayin sana niya, hindi naman mananampalataya yun. Pero sabi ng Diyos kay David, huwag. Kasi ang Diyos ay mabuti sa lahat ng siya ay makatarungan din. Kahit hindi niya iyan iniligtas sa walang hanggang kamatayan o pagdurusa sa apoy ng impyerno, pero si dito sa lupa, pantay-pantay ang tingin niya. Hindi siya nagtatangi, pinayayaman nga niya kahit masamang tao. O ang ebidensya nga ngayon, sino ang pinakamayamang tao sa mundo sa top 10? Walang kahit isang Kristiyano doon. Karamihan doon ay mga atheist o agnostic, yung nagdududa kung meron Diyos o wala, yung iba Muslim. O kita mo, ang Diyos nga ay nagpapala sa mga hindi Kristiyano, tapos sasabihin mo, common grace talaga for all. Pero dapat identified, distinguished yung common grace for all. Sa kanila, grace for all lang Kasi nga, they don't identify, they don't distinguish between common and special. Sa atin meron tayo, kasi tayo ay tayo ay systematic Hindi tayo bato ng katuruan na wala tayong pundasyon o pinagmimix-mix natin ang theological preferences natin. Ay ang gulo-gulo ng ganoon. Kasi dapat nga nag-aaral tayo at kung nag-aaral tayo, ay nakakaalam tayo ng mas malalim na katotohanan dahil nag-aaral tayo. Dapat ganun. At saka hindi dapat bias ang pag-aaral. Na isa lang system of beliefs, yun lang ang papanigan mo at hindi mo nang ipag-aaralan yung ibang system of beliefs. So tayo, pinag-aaralan natin lahat. At kung ano yung sinasabi ng kasulatan na mas higit na maraming suporta, yun ang ating paniwalaan, hindi yung isa lang theologian na si Arminius lang. Okay, ano pa? Sabi rin ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 45. Tingnan natin yan. Yun yung sinasabi ko at laging ginagamit ng mga reform pagdating doon sa common grace, no? Matthew 5:45. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. Kita mo, ang context dito ay yung ipanalangin natin ang ating mga kaaway, huwag natin silang gawa ng masama. Bakit? Ang Diyos din ay mabuti sa mga kaaway niya. Kaya tayo rin dapat maging mabuti sa mga kaaway din natin. Kaya ang grasya ng Diyos ay hindi lang para sa Kristiyano. Minsan sobrang yabang ng mga Kristiyano nang sila maborn again, parang ang tingin nila sa sarili, special na sila sa lahat ng tao sa lupa. Na parang yung hindi Kristiyano ay nasa inyo na ang sumpa ng Diyos. Kami ay gagaling kasi wala kayong faith. Kami lang ang gagaling, kami lang ang yayaman. Ibibigay daw yung wealth transfer daw ng mga hindi Kristiyano, ililipat daw sa mga Kristiyano. Ito yung katuruan sa Pentecostalism. Doon sa tinatawag natin na Kingdom Now Theology. Dominion. Kasi nga ay mali ang pananaw nila
doon sa kabutihan ng Diyos na parang tila sa kanila lang nakaukol yun. Mali. Ang sabi ng Biblia, dito sa lupa, sa mga pangkalahatang biyaya, sa mga pagpapala sa lupa na natatamasa ng tao, wala siyang kinikilingan. Pinayayaman, pinakakain din niya kahit hindi niya anak. Kahit anak ng demonyo. Pinakakain niya. Dahil hindi siya nagtatanging gaya ng tao na mayroon siyang favoritism. Walang favoritism ang Diyos. Kasi ang favoritism ay nanggagaling sa kasalanan. Walang kasalanan ang Diyos. Kaya nga siya ay pantay ang paningin, ang kanyang pagpapahalaga sa lahat ng nilalang. Hayop man yan, halaman man yan, planeta man yan. Kahit nga ang buong sangkalawakan, pinahalagahan ng Diyos. Kaya sa Romans chapter 8, sabi doon, palalayain din ang buong sanglilika sa pagkabulok. Kasi mahal din ng Diyos ang sanglilika. Kaya ngayon ang problema sa John 3:16 ng mga hyper-Calvinist. Akala nila ang pag-ibig lang doon ay para lang sa elect. We believe that the love of God is for all creations. Not only for human beings, but for all, for the cosmos. Cosmos kasi po yan. Cosmon yun eh. Lahat ng nilikha. Hindi yun And it pertains to the common grace that God bestows upon those creature na hindi niya tinitingnan ng may pagkiling. Ano pa ang sabi doon sa Luke chapter 6 verse 35? Tignan natin, no? Kasi ano tayo eh, biblical. So dapat Biblia ang magpatunay, hindi reasoning. Verse ano po? Chapter 6 verse 35. 35. Ayan. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya ay mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Biruin mo. Mabuti siya kahit sa masasama, hindi lang sa atin. Pagdating sa mga pangkaraniwang pagpapala ay pantay ang tingin ng Diyos. Kaya huwag tayong tinging special sa sarili mo dito sa lupa. Huwag mong dalhin ang eternity dito sa present. Pagdating sa lupa, pantay-pantay lang tayo sa paningin ng Diyos. May special grace lang siya doon sa kanyang itinalaga na maligtas bago palalangin ang sanlibutan. Kaya hindi rin po bias eh. Kaya hindi pwedeng sabihin ng masasama, hindi ako inibig ng Diyos eh. Kaya ako'y buti pa, mag-rebelde sa kanya eh. Pinapuro na lahat eh. O diba? Hindi pwedeng sabihin ng masamang tao, ba't mo ako dadalhin sa impyerno nang ako'y nabuhay dito? Pinagkaitan mo na nga ako ng biyaya, di mo na nga ako kinaawaan eh. Naaawa din ang Diyos. Kaya nga alam ninyo, pag nagpapagaling ang Diyos, kahit na hindi Kristiyano, gumagaling. Ang Panginoong Hesus nga nagpagaling nang hindi naman sa kanya lumapit. Sina Aman nakitongi, no, pinagaling ng Diyos. Ay sina Aman ay ano yan, kalaban ng mga Israelita. Pero ang sabi ng propeta, ikaw ipinagaling, pumunta ka sa isang ilog, maglinis ka, maligo. Pag ano niya doon, gumaling. Gumaling siya. Hindi yun Kristiyano. Di ba? Yung babae na pinagaling, taga Sarepta, hindi yun Kristiyano. Hindi mananampalataya. Di ba? Gumaling din. Pero pinagaling. Yung isang pagano na nanghihingi ng kagalingan sa Panginoong Hesus, kahit sabi ng Panginoon, hindi ako nagpunta para sa mga aso. Di ba? Ibig sabihin, mga pagano, mga hindi mananampalataya. Ay, anong sabi ng babae? Kahit po naman yung aso, di ba namumulot naman ng mumong, nahuhulog sa dulang ng amo? Sabi pa ng Panginoong Hesus, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa Israel. Humayo ka, magaling na ang anak mo. Pero mo pinagaling din kahit hindi mananampalataya. Kasi ang hangad lang nito, paggaling, hindi naman niya kinikilala si Kristo na tagapagligtas ng kaluluwa. Bumilib lang siya dahil si Jesus ay nakakagawa ng himala. At sumikat ang Panginoong Hesukristo sa buong rehiyon ng Israel at hanggang sa karatig na lugar. At maging sa buong Roma, no? Ay assume na talagang kilalang-kilala siya kahit ng emperador. Dahil biruin mo, nagpaparoon pa rito ang mga tao, tapos kwentuhan niya ng mga nangyayari sa Israel. Itong taong ito, hindi mananampalataya para sa kaligtasan, pero mananampalataya siya para sa panlupang kagalingan. Yun yung pinaniniwalaan. Kasi yung mga kagalingan, hindi po yan special grace.
Even the devil can be used by God para ang isang tao pakainin ng Diyos. Dahil ang devil man ay nakakaranas pa rin ng biyaya ng Diyos. Hindi pa nga siya dinadala sa impyerno, di ba? Eh kung wala na ang grasya ang Diyos kay Satanas. Biro mo, pinahintulutan pa rin niya si Satanas hanggang ngayon. Hanggang ngayon ay nag-influensya pa rin. May free will pa rin. Kaya may free will nga ang mga Armenian. Pinahintulutan pa rin niya, di ba? Gaya ng demonyo. Pinahintulutan pa rin. Pinahintulutan pa rin na ipagyabang ang kanilang freedom. Nasukdo lang sabihin na pag ayaw namin, hindi mo kami kayang iligtas. O kita mo kung ang Diyos ay katulad ko lang ang isip. O edi, sige daw. Hindi ko na kayo tulungan, di ba? O, subukan yung iligtas ng inyong sarili. Oo, wala. Ay, mayayabang pala ngayon. Nagyabang nyo pala eh. Hindi nyo pala ako kailangan. Parang, ipakita ko lang pala at hindi ko na kayo kaya. Wala na akong karapatan pa lang manghimasok sa buhay ninyo. Sabi nga ni Paul Washer kung gusto ng Panginoong Jesucristo na ikaw ay magawing aliping, gawing mananampalataya, wag mong sabihin gagawin kitang Panginoon at binubuksan ko ang puso ko. At pag di mo binuksan, di siya makapasok. Gigibain niya yan, sabi ni Paul Washer. Kung gusto kanyang iligtas, gigibain niya ang puso mo at papasok siya, kanya yan eh. Sino kang nilikha lang ng Diyos? Tapos sasabihin mo, mas magaling ako sa lumikha. Yan ang mga Armenian eh. Mas magaling ako sa Diyos. Yan. That's the bottom line. Ayaw nilang isuko ang kanilang galing. Pero, May natitira pa sa aking mabuti eh. Yun yung aking free will. At mabuti pa rin ako. May natira pa. Partial lang ako, depraved eh. pero hindi nila inaamin yan. Tamo ang Diyos, no? Ganun sila. Napakamabuti sa kanila. Kahit na ang Diyos ay kanilang ginagawang parang mababa at kapos ang kakayahan. Ililigtas pa rin sila ng Diyos, di ba? Sa Acts, ito rin ang sinabi ni Pablo, no? At saka ni Barnabas sa mga hindi mananampalataya na kanilang nakausap sa Gawa chapter 14 verse 17. So nung sila'y nangangaral ay sinabi nila sa mga hindi mananampalataya, no? 17. Chapter 14 verse 17. Yan, sabi po niya. Talagang ang Panginoon ay mabiyaya at mabuti sa lahat ng tao. May common grace siya. Yung attitude, ito yung tinutukoy natin, yung kanyang loving attitude, yung kanyang gracious attitude sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang. Hindi siya yung Diyos na malupit, na nakangiwi sa mga makasalanan. Hindi. Kahit makasalanan sila, binibigyan pa rin niya ng pabor. Sabi po dito, Pastor. Gayon man, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Wow. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani tagdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ng inyong puso. Diba? Pinapasaya din. Kahit makasalanan na nga sila, ayaw nilang pasalamatan ng Diyos. Pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kagalakan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao, ba't mo ako nilikha para lang dalhin sa impyerno? Hindi. Nilikha ka para iyong maranasan ang biyaya, pag-ibig ng Diyos. Hanggang sa sukdo lang, ikaw talaga pumunta sa impyerno dahil gusto mo lang ay yung mga biyaya ng Diyos. Ayaw mo sa Diyos mismo. Sabi nga ni John Piper, they love the gifts, but they hate the giver. And that's the reason why they are going to hell. It's not that they don't experience the love and mercy and grace of God. They experience it every day. Kaya nga sabi rito, ang Diyos ang nagbibigay sa inyo, no, dahil sa kanyang kabutihan ng mga pagkain. Pagkain, pinapaulan niya at pinapatubo at pinapabunga ang lahat ng inyong mga halaman. O, di ba? O kung ang Diyos ay malupit at hindi siya mabiyaya sa mga hindi Kristiyano, ay di ang bubunga lang yung mga tanim lang ng mga elect. Kaya niyang gawin yun di ba? O, pepistihin lahat yung mga hindi Kristiyano, yung mga bukid, pananim. Papalain talaga. Ba't naman pagpalain pa kung talagang siya ay namimili at siya ay hindi mabiyaya? O kaya pagdating sa pangkaraniwang biyaya, talagang napakabuti ng Diyos. Mabait ang Diyos. Yung ang talent Di ba? Ang mga hindi Kristiyano, sabi nga ng Panginoon Jesucristo, mas matatalino yung mga hindi Kristiyano, di ba? Kaysa mga mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya ay mas magaling. Lalo na pagdating sa negosyo. Kaysa sa mga mananampalataya. Biro mo, binigyan sila ng business knowledge, ng kaalaman sa art, poetry. Di ba sino ang magagaling? Mga Greek philosophers. Sila Plato, Aristotle, di ba?
Pagan, ano po? Mga pagan, binigyan ng Diyos ng ganung kalalim na karunungan upang makapag-ambag sa sosyedad, upang gamitin din ng Diyos para mapalago ang mundo at maipadama din ang pag-ibig sa lahat ng tao. O, yung talent sa arts, may mga gagaling talaga sa arts. Si Picasso, di ba? Mhm. Unang-unang nakapag-drawing ng tinatawag niya na abstract art. Kasi sawa na siya doon sa naiintindihan, di ba? Siya yung nagpaumpisa ng abstract art. Tapos, magagaling, Beethoven, di ba? Music, Albert Einstein, pinakamatalinong tao na sabi nila no na nabuhay sa mundo. Pero iyon ay hindi tunay na Kristiyano. Although siya ay Hudyo, ha? Pero hindi siya naging tunay na mananampalataya bago siya namatay. Hindi siya naglingkod sa Diyos na buhay. Diba? Yung isa, si Hawking. O bakit yun binigyan ng sobrang karunungan? Stephen Hawking. Si isang Japanese ngayon na scientist na sumisikat, yung string theory. Sa kanya yung string theory na sa science, no? Si Kakubo. Sounds like. O, di ba? Binigyan ng karunungan. Pero sabi nga niya, parang nadidiscover niya na may Diyos. Diba? Ang kanyang natutuklasan ay nagpapalalim ng kanyang paghahanap sa isang lumikha, sa isang creator. So masasabi pa rin na siya ay agnostic pa rin. So ang mga leader sa iba-ibang bansa, ba? Dito mo ang mga magagaling na leader, mga hindi mananampalataya. Nebukadnezar nga, ginamit pa ng Diyos para turuan ng leksyon ang kanyang sariling bayan. Di ba? Yung Juda ay kanyang ipinasakop sa Babylonia para ang Juda ay magpakumbaba sa Diyos. At kanyang tinawag na lingkod niya, si Nebukadnezar. Pero hindi yun ligtas. Dahil yun ay pagano. Yun ay iba-iba ang Diyos, maraming Diyos-Diyosan. O di ba, si Sennacherib ng Assyria, ginamit din ng Diyos laban sa Israel, doon sa 10 tribes. Di ba, doon sa north, para parusahan ang Israel. At in fact, ang Israel ay nabihag ng una ni Sennacherib ng Assyria at pinapangalat. Kaya nagkaroon ng Samaria. Kaya nagkaroon ng Samaritano dahil yung Northern Kingdom, kanyang pinalitan ng mga tao doon. At yung mga naiwang mga Israelita na hindi royal-blooded, yung mga pangkaraniwang Israelita, yung mga magsasaka, nakipag-asawahan sa mga taga-Assyria at taga-ibang bansa. Kaya nagkaroon ng mga Samaritans. Dahil during that time, ang capital ng Israel ay Samaria. Kita mo? At doon naiwan yung mga Israelita at nakipag-asawahan sa mga ipinadala ng mga hindi Israelita galing sa iba't ibang bansa ni Haring Sennacherib. At nagkaroon ng mistisong Hudyo at Pagano. At noong panahon ng Panginoon, kaya iniiwasan nila ang lupain ng Samaria. Dahil ang marurumi yan kasi nagsipag-asawa na yan ng mga hindi Israelita. Pero ang Diyos hindi ganun. Ang Diyos ay tumitingin hindi sa kung ikaw ay Israelita o kung ikaw man ay Samaritano. Nililigtas niya kahit sino. Walang favoritism sa Diyos. Grace lang meron. Kaya nga, sabi din sa Nahum 1:3, no? Ay ipo-ipo ang kanyang dinaraanan, no? At ang sabi niya ay pakibasa sa Nahum 1:3. Na lahat ng bansa ay kanyang kinahabagan. Nahum 1:3. Yan. Chapter 1, verse 3. Dahil po dito, si Yahweh ay hindi madaling magalit, subalit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na mananagot ang sinumang sa kanya'y lumalaban. Bagyo at ipo-ipo ang kanyang dinaraanan, mga ulap ay kagaya lamang ng alikabok sa kanyang mga paa. Ano ang tawag diyan ay hindi siya madaling magalit. Hindi siya madaling magalit. Ang translation sa iba ay long-suffering. Si Yahweh hindi madaling magalit. Hindi lang siya sa Kristiyano, hindi madaling magalit. Pati sa non-Christian, hindi rin siya madaling magalit. Yes. Yung kanilang kasalanan ay kanyang kadalasang pinagtitiisan. Hindi agad sila pinapatay. Dahil kung ang Diyos ay hindi madaling magalit at galit siya agad, wala nang matirang buhay ngayon sa mundo. Kaya nga po, Pastor, si R.C. Sproul dyan, what's wrong with you people? Di ba? Kasi mayroong nagtanong po na, bakit napaka-severe naman ang galit ng Diyos na nagkasala ng isa,
lahat ay nagdusa. Usahan na lahat sa amin. Sabi niya, what's wrong with you people? You don't know yourself and you don't know God. You don't know God. Hindi naman niya pinarusahan na buhay pa rin siya niya. Dinamitan pa nga niyang Sabi niya, si Adan at Eva nga, agad bang pinatay? Hindi Oo. naman Hindi naman. Diba? Grabe talaga. Pinagtiisan pa nga ng Diyos eh. So hindi ganun kadaling magalit ang Diyos. Kaya yung Yes. pagkaintindi mo sa Diyos ay salungat sa kanyang karakter na itinuturo ng kasulatan. Oh. Eh kung talagang madaling magalit ang Diyos, baka hindi ka na nakapagsalita ngayon. You will be struck dead by God because you are questioning His authority and His holiness and His goodness and His mercy. Ang ikalawang common grace ay yung pagpipigil ng Diyos sa kasalanan o sa pagkakasala ng mga tao, individual man at sa sosyedad man. So mayroon siyang restraint, no, sa kasalanan. Hindi niya pinapahintulutan na sila'y magpakasama ng sobra at mas magdusa sila ng sobra. Biruin mo. Pinipigilan pa rin ng Diyos kasi naaawa siya. Kasi pag hindi niya pinigilan, mas malaki ang parusa nila. Nasa kanya rin nila daranasin. At itinala sa kasulatan yung direktang pag-intervene o panghimasok ng Diyos at pagpipigil sa mga individual sa pagkakasala. Halimbawa, yung sinasabi ko, no, unahin natin muna si Abimelech, no? Sa Genesis chapter 20, hindi na natin babasahin. Mahaba no? Ito yung kwento na habang naglalakbay si Sarah at si Abraham, ay nagustuhan ng isang hari si Sarah, si Abimelech. At pinag-interesan niya kasi magandang babae. Kaya sabi nga ni Abraham, pagka tinanong ka kung kaano-ano kita, at baka may magkagusto sa'yo, papatayin ako pag nalamang asawa kita. Sabi mo, kapatid kita. Totoo naman no? Nakapatid din niya si Sarah. At kinuha nga ni Abimelech si Sarah. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Di ba? Ang ginawa ng Diyos, basahin natin sa Genesis 20 verse 6, isa lang verse. Naroon yung restraint ng Diyos kay Abimelech. Na talagang gusto nang galawin ni Abimelech Pero may ginawa ang Diyos para hindi niya magawa yung kasalanang malaki na yon. Kasi mamamatay siya. Ay, mamamatay siya. Hindi siya mabubuhay. Sabi ko dito, sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala. Yan, sa verse 7. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya at ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya binalik, hindi lamang ikaw mamamatay, kundi pati ang buong nasasagot. Ito mo, mayroong pangangawaan Diyos May grabe, restraint no? Kahit gustong-gusto ni Abimelech si Sarah. At sabi ni Abimelech, di ko naman kasi alam na may asawa Oo, Tama gusto naman. ko lang maging asawa, malinis naman ang hangarin ko. Oo, pero hindi 'yon ang dapat mangyari. Ngayon, nagkasala ka at ayaw ko nang lumala pa. Kaya pinigilan na kita upang huwag mo siyang galawin. Restraint pa rin. May restraint ang Diyos. Kaya alam niyo yung mga, at itong ating pamahalaan, hindi ito mas lalala pa, nang higit pa, kaysa sa pinahintulutan ng Diyos. Kapag may nangyari sa isang bansa, pag may nangyari sa isang tao, hindi siya nagkasala lang dahil gusto lang niya. May pahintulot din ng Diyos Kasi pwedeng pigilan ng Diyos Kakita mo anong sasabihin mong walang kontrol ang Diyos kahit sa masasama? Meron. Pero naaawa nga siya, kaya nga niya nire-restraint. Di ba? Kasi sabi nga, pag hindi mo siya ibinalik, pati buong nasasakupa mo, patay. Di ba? Mayroon pa rin siyang habag. At hindi niya pinarusahan si Abimelech. At sabi nga niya, pumunta ka sa kanyang asawa at ipapanalangin ka niya upang ikaw ay mapatawad sa kasalanan mo. Pero yun din ay isang kaparaanan din ng Diyos, iyon, upang matugunan ang pangangailangan nila Sarah at Abraham. Kasi binigyan ng maraming regalo sila ni Abimelech pagkatapos yan. Di kita mo, double purpose, di ba? So God can overrule evil for good. Kaya kita mo yung sasabihin ng mga Armenian, na pag ang isang tao ay ayaw sa Diyos, hindi niya kaya kontrolin. At pag ang isang tao naman ay gusto sa Diyos, kahit naman anong gawin niya kung ayaw ng tao, ayaw. Biruin mo. Napaka-limited ng kanilang pang-understanding. Limited. Samantalang yung si Abimelech, hindi naman mananampalataya, napigilan ng Diyos. Iniligtas ng Diyos kahit ayaw niyang iligtas siya. Dahil wala naman siyang pakialam Pero iniligtas siya ng Diyos sa
mas malalim na konsekwensya, mas mabigat na parusa. At mas malawak na parusa na kahit ang buong kanyang nasasakupan ay pwedeng namatay sana. Kung hindi, pinigilan ng Diyos Kasakit mo nga. na galawin niya si Sarah. O sa Exodus chapter 34 verse 23. Yan. Isa pa. 34 po. 20. Exodus chapter 34 verse 23. Hindi lang ito isang tao, ha, pinipigilan ng Diyos ang kasamaan ng kahit isang buong bansa. At kahit lahat ng bansa, kaya niyang pigilan. Yes. Yung mga Armenian lang, hindi. Hindi niya kayang pigilan eh. Pag ayaw ng Armenian papigil, hindi niya mapigil. Sabi po dito, 3 beses isang taon ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasakay sa inyo sa mga araw na kayo ay wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo haharap sa akin. Okay, tamo? So 3 beses isang taon, yung mga lalaki haharap sa Panginoong Yahweh. Sila maghahandog sa isang bundok. Kasi wala pa noong templo eh. Doon sila sa dambana. At ang sabi niya, kapag napalayas ko na ang mga taong darat ninyo at lubusan ninyo sakop, pagharap ninyo, pipigilan ng Diyos yung mga sasalakay. Kasi natatakot sila kung sila magsasama-sama sa isang lugar. Opo. Makikita sila ng mga katabing bansa, so lulusubin sila, pag-iinitan. Yung pipigilan. O, yan ang sabi ng Diyos, huwag kayong matakot. Pag kayo nagsasama-samang ganyan, di ba? 3 beses, isang taon yan, gagawin nyo, magsasama-sama kayo, at pipigilan ko yung mga kaaway. Hindi kayo magiging mabait sila. Di ba? Kayang-kayang gawin ng Diyos yun, lahat ng bansa sa paligid. Pero yung mga Armenian, hindi ka. Yung mga Armenian, hindi niya kayang pigilan eh. Eh, kung gusto magpakasama, eh, wala siyang magawa. Di ba? Ayaw tumanggap eh. O gusto niya, magpakasama sila. Biruin mong doktrina yan, na ang tao ay may sobrang kalayaan, na kung ayaw niya papigil, hindi siya mapigilan ng Diyos. Kung ayaw niyang paligtas, kaya nga ang tawag dyan, libertarian free will. Ayaw lang nilang aminin eh. Na yung libertarian, na parang sobrang malaya kami, na wala kaming anumang inference mula sa Diyos. Hindi kami kayang pigilan, hindi kami kayang sagkaan ng Diyos ang aming anumang kalooban. Hindi na niya kami kayang baguhin ang isip. O, kung fix na kami sa aming gusto, na ayaw namin sa Kanya, hindi niya kami kayang baguhin. Basta pag Kaya we are the captain of our soul. We are the captain of our salvation. Di ba? Kami ang tagapagligtas ng aming sarili. Kaya although namatay si Christ, pero hanggang doon na lang. Kung ayaw naming tanggapin yung kamatayan niya para sa amin, ay di kawawa naman. Kaya nga yung ibang mangangaral, no, pag walang tumatanggap, kaya yung altar call, ganyan eh. Kasi kaya nga nila, kaya nagpapa-altar call eh, di ba? So, ang resulting practice noong paniniwala sa Arminianism na sila ang mayroong kakayahang tumanggap ay yung Arminianist practice na altar call. Kasi you just pray a sinner's prayer, you just imitate, you just follow what I say, and then God will save you. Biruin mo. Kaya you are now my son in the faith. So if you have a father in faith, then you have a grandfather in faith. And you will have a great-great-grandfather in faith. Di ba? So sa labat ng maling doktrina, pag in-entertain mo ang Arminianism, false teaching. false teaching ang Arminianism, ay hindi ko naman maubos maisip, no? Kasi elect nga siguro sila, na sila maging Arminian eh. Yun ang talagang hindi na kaya, pagka in-elect ka talaga. Kasi si Augustine, kalaban niya noon si Pelagius. Eh ba't naman itinuring na heretic nga si Pelagius noon pa? Oo. Tapos si Luther, kalaban naman niya si Erasmus. Si Erasmus yung pinanggalingan ni Arminius, pero itinuring din na heretic si Erasmus. At ang buong iglesia ang ang nagpasya. Tapos nung dumating si Calvin, inaway siya ni Arminius. Tapos itinuring din na heretic si Arminius. Ngayon, nandito na naman tayo. Wala na ba tayong standard sa kasaysayan nga eh? Ito na nga yung laging kinalalabasan eh. Mulat-mulat sa pool ng Kristyanismo, laging ang kinalalabasan, heretic yung mga nagtitiwala na may sarili siyang kabutihan eh. Pero ito na naman tayo. Bumalik na naman ang mga heretics at sasabing tayo ang heretic at tayo daw ang naglilimita daw sa Diyos. Paano nangyari? Tayo pa ngayon ang ang naglilimita sa Diyos. Hindi nila naunawaan. Hindi nila unawaan. Sila naglilimita. Sa atin nga, kaya nga tayong baguhin ng Diyos eh. Yes.
Kahit ayaw natin, kaya ng Diyos pagustuhin tayo eh. Pero malaya pa rin tayo gumusto. Hindi naman tayo gumugusto ng sapilitan. Baka pastor doon sa sa point na nag-elect ang Diyos. Kaya nililimitahan niya yung kasi nag-elect lang siya. Yan, tingnan pa natin itong sinasabi ko tungkol kay Nabal. 1 Samuel chapter 25 verse 14. Kasi nung nagtatago si David kay Haring Saul, 25 verse 14. 25 verse 14 ng 1 Samuel. Naging asawa niya yung asawa ni Nabal, si Abigail, kasi kinupkop siya eh. Ngayon, papatayin sana niya si Nabal, pero pinigilan siya ng Diyos eh. Gusto niyang paghigantihan. Sabi po dito. Diba? Ano sabi? Mababait ang mga taong yun. Tinulungan nila kami at wala silang kinuhang anuman sa amin sa buong panahong kasama namin sila sa parang. Ininsulto kasi siya ng asawa ni Nabal. Gusto niya kasing bilhin yung gusto niya na kunin yung kumuha ng ani doon sa mga tanim. Ininsulto siya ni Nabal. Gusto niya sanang patayin yon sa 1 Samuel chapter 25 verse 26. Yun. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, wag. Hindi mo siya pwedeng galawin. Imagine, kalaban na nga ng anak ng Diyos. Pinigilan pa rin si David na isang taong ayon ang kanyang puso sa puso din ng Diyos. Pinigilan ng Diyos patayin yung kaaway niya. At hindi naman sumampalataya sa Diyos. At pumipigil pa nga para pagpalain ang kanyang mga anak. O diba? Ganon kabuti ang Diyos. Pagkatapos sasabihin ninyo, ang Diyos ay masyado namang malupit pagka kanyang parurusahan ang mga hindi sumampalataya. Hindi pa nga sila sumasampalataya, panay na ang kabutihan ng Diyos eh. At kahit alam niyang hindi sila sasampalataya, kanya pa rin silang inaaruga. Hindi pa rin sila pinapatay habang natutulog eh, di ba? Hindi pa rin sila pinatatamaan ng kidlat eh. Kaya naman ng Diyos gawin iyon, di ba? Kaya niya talagang patpoksain. Oo, di ba? Yung mga anak ni Job, di ba? Pinagpapatay. Oo. Naubos silang lahat. Naubos. Kayang ubusin ng Diyos ang lahi ng isang tao kung gusto niya. Pinabubuka nga niya ang doon sa mga Israelita pa niya pinabuka ang ang lupa. Hindi sa mga pag-ano, di ba? Israelita pa, no? Kasi kumuha sila ng mga samsam na dinala yung mga Diyos-Diyosan pati itinago sa ilalim ng tolda, sa tolda nila. Tinunaw at ginagawan Diyos nila. Grabe, no? Kaya nga ang Diyos ay nagre-restrain ng evil. Yan. Kaya kung kanya namang pinatitigas ang puso ng mga tao, hindi ibig sabihin ay dati silang malambot. Ang ibig lang sabihin, inaalis niya yung restraint. Yun ang meaning ng kanyang pinatitigas. Dati na siyang gusto talagang kumawala. Ngayon, pipigilan niya, aalisin na niya yung kanyang restraint para tumigas na lalo. Hindi ibig sabihin, sila pinipigilan na dati na silang malambot. Hindi. Kundi talagang sila makasalanan na dati. Kaya lang ngayon, pinatitigas na niya ang puso, ibig sabihin, yung restraint inaalis na niya. Kasi kahit paano ay binibigyan pa ng Diyos ng pagkatakot Yun pala po ang lahat. Yun ang ibig sabihin noon. Hindi dahil malambot sila at pinatigas. Kundi dati na silang masama, tapos inalis lang yung pagpipigil. Hindi na sila pinigilan. Yun ibig sabihin ng pinabayaan na sila ng Diyos. Kaya tumigas kasi pinabayaan na sila ng Diyos. Inalis na niya yung kanyang pagpapalambot. He gave them over to their sins. Kaya he is just releasing his restraint on their hearts. Yan. Kaya sabi din sa awit 81 verse 11 to 12. Tingnan natin. Sa awit chapter 81 verse 11 to 12, God gave them over to their stubborn hearts to follow their own devices. Hinayaan talaga sila. 81 verse ano po? 81 verse 11 to 12. Sabi po dito, ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Hindi ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking hinayaang ang sarili nila'y gusto'y siyang sundan. Yun. Yan, di ba? Hinayaan lang ng Diyos. Hinahayaan lang. Hindi ibig sabihin na malambot.
Yung puso nila dati ng matigas, gusto na kumawala. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos, inaalis lang ang restraint. O sige, pinapakawalan. Kasi walang taong mabuti, wala kahit isa. Yes. Lahat ay masama. Walang kahit sinong lumalakad sa daan ng Diyos. So, hindi pala po pinasama, ano? Hindi Tama po, pinasama. Kasi yung iba kasi, pinasasama daw ng Diyos yung tao. At tinutulak daw sa impyerno. Yan ang sabi ng mga Armenian sa iba eh. Tinutulak bang po? Kasi daw, biro mo, elect lang. Ibig bang sabihin, yung iba, mabuti naman eh, kanyang itinulak. Mahirap talaga po ang pangunawa. O, di ba? Armenian eh. Ang gusto nila, sila ang masusunod. At sila yung mabuti naman. Kahit paano may natirang mabuti. Kaya kung itulak ako sa impyerno, walang katarungan ng Diyos. Kasi they can't understand total depravity and yung total sovereignty ng Diyos na hindi yun nagkukontrahan. Oo. Ang ikatlong puntos ng Common Grace na inadapt ng Christian Reformed Church ay patungkol sa katarungan na pangbansa ng mga hindi Kristiyano. Justice. Meron siyang justice system na kanyang pinadaan sa kamay ng mga hindi mananampalataya at sa mga judges, no, at sa mga tagapagpatupad ng batas, sa mga executor ng batas, sa mga LGU, sa mga local government units na siya nagpapatupad ng hustisya. So ang Diyos ay mayroong tinatawag na civic righteousness o katuwirang pang bansa na galing din sa Kanya at Kanyang pinapatupad sa pamamagitan ng mga taong tagapagpatupad kahit hindi sila mananampalataya. Yun yung Kanyang sinasabi sa Romans 13 na lahat ng pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Walang pamahalang umiiral na hindi ang Diyos ang nagtatag. Kaya't sila rin ay nagpapatupad ng kalooban ng Diyos. So kaya kahit hindi niya ginagawang mananampalataya ang mga ito, nag-exercise pa rin siya ng influence na kahit yung mga hindi ligtas ay nagpi-perform ng katuwiran. Gumagawa sila ng mga mabubuting batas, no? Para sa ikabubuti ng kanyang kapwa-tao. O may ang mga gobyerno natin kaya may batas, no? Kaya mayroong tinatawag tayo na traffic lights, no? Traffic laws, rules and regulation, no? May constitution. May constitution. Kasi iyon yung nagga-guard sa mga tao para hindi tuluyang magkagulo. At ang Diyos din ang siyang nagpapahintulot at kumikilos sa lahat ng mga panuntunang iyon upang ipatupad din ng tao yung kalooban din niya. Siya ang nagre-restrain sa buong society para hindi magkagulo, upang hindi magkaroon ng civil disobedience. Pero kung magkaroon ng civil disobedience, ay pinahintulutan na yun ng Diyos. Wala ka na magagawa pag ang tao na mismo ay nagkaisa. Lalo na ngayon eh. Lalo na ngayon, oo. Kaya alam mo, dapat magpasalamat ang mga pinuno ng gobyerno sa Diyos. Biruin mo, hindi pa sila hinahatulad. Kaya napakabuti ng Diyos, di ba? Kita mo, kahit ang ating pamahalaan, ganito na, no? Hindi pa niya pinahintulot na mamatay. Oo, Corrupt na't lahat. Diba? Pinayaman pa niya, no? Oo, mga sinungaling na't lahat eh. Biruin mo, na sa Kongreso, no? Ang tawag diyan, kangaroo court. Kasi bakit kangaroo court? Ay, yari na ang desisyon eh. O, nagkukunyari pa kayong inyong pinoproseso, tapos na. Tapos na yun eh. O, kaya sabi, dalhin ng ombudsman yung mga ebidensya. Eh, paano hindi dadali? Kakampi din nilang ombudsman. Tapos na. Tapos na eh. O, kumbaga, nakaposisyon na lahat yung mga taong magiging kasama doon sa pag-convict kay Vice President. Yun lang naman eh. Di ba? So, walang katarungan. Tapos itong mga nagnakaw ng trilyon-trilyon ay binibigyan ng parangal. Imagine mo. Nagdodaos sila ng isang okasyon na para bigyan ng award. Duruin mo. Yung nagbibigay ng trilyon-trilyong pera, kanino galing? Sa bulsa mo, yung iba. Sa bulsa ko, sa bulsa ng mamamayan. Sa bulsa ng mga nasa kalsada na namamalimos, na bumibili ng sardinas para makumain. May 12% ding binabayaran yung namamalimos. Duruin mo. Akala mo, tayo lang. Kahit yung namamalimos sa kalsada, mas marami pang binabayaran tax yan. Namamalimos na't lahat. O, di ba? Tinax pa niya. O, biro mo. Lahat ng income may tax. Wala lang siyang income tax returns. Dahil di siya sinisingil. Pero yung mga VAT, bayad yun. Ayan. Kasi pag bumili siya ng sardinas, may VAT yun.
Oh. Tama. Siningil sa kanya ng kumpanya ng Ligo. Yun naman kumpanya ng Ligo ang sisingilin ng gobyerno. O, di ba? O, galing sa pera na pinanglimusan. Pero mo pinanglimusan na lang, pinagpapasarapan nitong mga nasa itaas na walang ginawa kundi pera, pera, pera. Buti na lang, nire-restrain pa sila. Buti na lang, na-restrain din tayo. Di ba? Hindi lang sila nire-restrain, tayo rin. Kasi galit na tayo, pero nakakatawa pa tayo dahil sa Diyos. Dahil naranasan natin ang biyaya ng Diyos, ayaw nating magiganti. Yung sabi ng Panginoon, huwag kayong gumanti, akin ang paghihiganti. Sabi naman ng isang pastor, ako ang instrumento. Ay, Diba? grabe. Oo nga, ang Diyos maghihiganti. Pero may instrumento, ako yun. Yun lang ang problema, no? Ginagamit Nagamit na. yung verse para sa sarili. Para ding tithes. Magbigay kayo nang hindi kayo sumpain. Hindi. Ang totoo, magbigay kayo para hindi ako mahirap. Para marami akong pera. Para marami akong pera. So, ine-exercise ng Diyos ang ganong influence na kahit ang mga hindi ligtas ay nakape-perform ng mabubuting gawa sa kapwa-tao. Yes. So, binabalidate pa rin po, tanggap pa rin yung mga buting gawa. Pero hindi para maligtas, Yes po. papuntang langit, kundi para lang abot ng Diyos sa mga mahihirap yung hustisya. Kasi may mga may hierarchy yan ng authority. Di ba? Kailangan ay may justice system para naman hindi magkaroon ng yung civil war. Kaalisin mo nga yung justice system, wala na yung mga pulis, wala na yung mga husgado, ay talagang ang tao pag napatay ang isang miyembro ng pamilya, ay papatay na rin. Kaya kita mo sa mga lugar sa ating bansa, sa bansang Mindanao, na walang justice system, walang mga pulis. Rido ang tawag, no? Kanya-kanyang batas na. Kanya-kanyang batas sa kanilang kamay. Pag may napatay na kamag-anak, paghihigantihan nila yon yung nakapatay. Hanggang sa pamilya na doon. Kaya nakakatakot talaga doon. At doon naman hindi makapasok ang mga pulis. Grabe. Kaya doon walang batas. Ano ang sabi sa Roma chapter 2 verse 14? Kahit na walang kautusan, ang mga tao na nasusulat, na nababasa, walang kautusan ng Diyos, likas sila na may kautusang nakasulat sa puso. Yun yung ginagawa ng Diyos. Yes, totoo. Chapter 2 verse 14 ng Roma. Yan, sabi po dito, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito ay nagiging kautusan para sa kanila. Yan. Pinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinatutunayan din to ng kanilang budi. Ang tawag dito, konsensya. Yung budi, yun yung konsensya. Kaya itinanim ng Diyos, kaya hindi mo pwedeng sabihin na, bakit naman parurusahan ng Diyos yung mga taga-tribo na hindi naman nila alam kung anong masama at mabuti? Hindi, alam din nila. Kasi isinulat ng Diyos sa puso ng mga tao, kahit sino ka pa, kahit hindi ka pa progresibo ang lugar, kahit na ikaw ay hindi edukado, kahit ikaw ay walang kaalaman sa anumang batas na panlupa na nakasulat. Pero sa puso ng tao, nakasulat doon yung kautusan ng Diyos. Kaya pala po walang maidadahilan. Walang maidadahilan. Kaya talagang ang tao ay makasalanan. Yun nga lang, doon sa mga hindi nakarinig ng mabuting balita at talagang wala silang means para talagang makasampalataya, ay mas mababa ang kanilang parusa sa impyerno pa rin. Pero ang katarungan ay mas higit ang pagdurusa ng mga taong nakaalam ng katotohanan Binaliwala. at kanila pa rin binaliwala. Kaya mas matindi ang parusa ng Diyos sa mga Armenian na hindi tunay na Kristiyano. Na hanggang ngayon ay pinipilit na sa aming sarili ang kaligtasan. Kaya nga sila, hindi tumatanggi sila, di mas malaki ang parusa. Tumatanggi sila eh. Di ba? Oo nga, paulit-ulit na naririnig nila. Di ba? Ay ayaw nila kasi ayaw ko eh. Kaya ang nangyayari dito ay, ang mga Armenian ay lalo nilang pinalalaki ang parusa ng Diyos sa mga nakakarinig. Dahil ang kanilang katuruan, kaya mong tanggihan yan. O di tinatanggihan nga nila. O lalo na silang lumalaki ang parusa. Kaya sa pangangaral ng mga Armenian ay pag may nakarinig ay sila ang nagdadagdag ng kaparusahan. Yes. Doon sa mga nakarinig. Talat tayo mga reform, pag tayo ay nababawasan yung parusa. Di ba? Kasi hindi ninyo yon. Hindi ang tao nagliligtas eh. Hindi kayo ang tumatanggi. Yes. Di ba? Ang Diyos ang maayaw. Kaya bawas ang parusa sa inyo.
Dahil wala na kayong accountability masyado, makasalanan lang kayo, tumanggi kayo dahil likas kayong makasalanan. Kaya kung pupunta man kayo sa impyerno, ay hindi dahil sa tumanggi kayo. Oo nga, no? Di ba? O di mas less ang parusa nila. O. Kaya kita mo, may justice pa rin. Kaya kahit sa preaching, pag ang sistema ng belief ay pro-will, pro-free will, mas taas ang antas sa pagdurusa, pag tumanggi. O pag ang doctrine mo ay predestination, ba't naman patataasan ng Diyos yung parusa? Mula nung unang bago palalangin ang sanlibutan, kanya nang tinanggihan Tapos kanya pa rin palalalimin ang parusa. Unfair naman siya, di ba? O, di ba? Tama. So, nasa ibabaw sila. Lawang apoy. Nagladangoy. Yung mga iba nakasisid. Yung iba wala Kawawa yung mga napangaralan ng Armenian. Nasa ilalim. Nasa ilalim. Biro lang po yun. Hindi, kasi iba, yun yung consequence, di ba? Mas mabigat pa. Mas mabigat ang parusa pagka yung alam mong ikaw ang tumatanggi. Yes, po. Yun, totoo. Kasi alam mo na, tumanggi ka pa. Mas malaki ang parusa. Yung mga, hindi tumatanggi yan. Talagang yan Hindi inirang Diba? Tama. So, kaya nga, ay mas maganda talaga. yung Reform Theology. Reform theology. At saka, alam mo, bawas ang bawas ang burden Nung Armenian pa ako, kasi ako Armenian talaga, solid noon ako Armenian Ang paniniwala ako ang dahilan kaya ako naligtas Kasi minatira pa akong mabuti. Kasi ang hirap alisin sa sistema nung iyong sariling power, yung sarili mong desisyon Yung contribution mo, ayaw mo, naibigay sa Diyos lahat Hindi, may ambag din ako No, di ba? Kita mo sa ambagan, walang magsasabing wala siyang ambag. Kasi nakakahiya naman, di ba? Pagka mayroong itulyoket, yung patlak. Di ba? Kailangan may ambag ka kahit paano Kasi nahihiya ka, wala ambag Hindi ganun pala yung mga wag mo namang i-apply doon. Kasi iba naman yung patlak Baka mamaya wala ka nang hiya. Kasi okay lang pala. Hindi. Sa kaligtasan, ayaw nilang tanggapin na sila'y wala kahit anong ginawa Gusto nila meron lagi. Meron lagi. Di pwedeng wala kahit sardinas. Di ba? At least kahit paano may ambag ako. Di ba? Ang problema, hindi nga katanggap-tanggap Hindi ka tanggap-tanggap, tapos pagmamalaki mo. Yun ang problema ng Armenian system. And I believe that there are many Armenians who can be saved. But they have not experienced the full appreciation of the grace of God while they are still alive. They cannot appreciate the joy, yung depth, yung lalim ng joy, at saka yung lalim ng pag-ibig sa Diyos, na ikaw ay naglilingkod dahil alam mo na wala ka talagang kahit anong nagawa. Kasi ang problema doon sa ikaw ay naglilingkod dahil ikay may kakayahan, dahil talaga kaya naligtas, dahil ikaw naman ay nakita ng Diyos na ikay sasamba sa Quiapo at naglulod ka pa mula sa harap ng Quiapo hanggang sa altar ni San Juan, siguro nakita ng Diyos yun, kaya niligtas ka. Di ba, imagine mo, kung kasalanan mismo ini-elevate mo, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan Pero akala niya, kabutihan. Siguro nakita ko noon ng Diyos na ako ay talagang makikinig. Di ba? Kaya ka lang naman nakinig talaga, may magandang doon, di ba? Gusto mong ligawan, o may gwapo. Di ba? Kaya nga sabi ni John MacArthur kay, sa isa niyang disciple, sino na nga, yung taga-interview niya. Di po si Steven Lawson? Hindi, yung isa pa. Sabi niya, kaya ka lang naman dumalo sa chapel hour nung ako ay nag-preach, dahil may nag-embed sa iyo na babae, di ba? Sabi niya, yes, Kasi talagang ganun ang tao Hindi mo sasabihin, ang lahat ng tao, bago siya naging mananampalataya, at kahit pa mananampalataya, nasisingitan siya ng pansarili niyang interest Oo Lagi siyang mayroong motivation. Meron siyang selfish motive na kaya siya sumama. Kaya imposibleng dahil sa iyong kabutihan Kaya ka nga nakinig naman noon dahil may libreng pagkain. Ako po noon ng church kasi gusto kong tumugtog Di ba? May desire ka na magamit. Makilala. Tao. Yun ang ko talaga noon. Kaya ngayon, hindi mo na ngayon mahigalawin sa mukha man. Kasi pagka nakaya mo pa, baka sikat na sikat ka na. Di ba? Kaya ang Diyos may paraan sa'yo para ka i-mold Para kanya pigilan na magyabang. Parang kay Paul. Pasalamat ka, may ganun. Nararanasan mo yung biyaya ng Diyos. Kasi pagka kumpleto ka at may kakayahan ka at magaling ka sa lahat ng bagay,
wala kang pangontra sa loob mo na magpakababa ka, walang inilagay ang Diyos na restraint sa kayabangan mo, ay talagang magyayabang ka. Kaya, Tama. di ba? Kasi ilalagay ng Diyos yung restraint eh. Para kanya magamit, kailangan may restraint. Kasi pag nagmamataas ka na, nawawala na yung kababaang loob na dapat makita sa isang lingkod lalo ng Diyos eh. So, napipigilan yung ibang tao na, ano ba ito, kaya bang naman itong pastor na to? Paano ko dito sasampalataya? Kaya doon sa Armenian system, puro kayabangan. Opo. Puro kayabangan. Magandang pakinggan no, sa tao, makiliti na biruin mo, ang Diyos ay inililigtas natin doon sa parang pagkonsinti sa masama. Kasi nililigtas lang niya yung mayroon talagang pagnanasa, mabuti. Ba't ka mailigtas ka kung ikay masama, di ba? Calvinism kasi nililigtas kahit masama eh. Hindi naman tayo ganoong kasama, di ba? Ang Diyos wag niyong gawing parang konsentidor. Yun. Yes. Masyadong Ganun sila eh. Parang nawawala daw ang katarungan. Nasa kanyang anak ang katarungan doon sa krus. Yes. Wala sa tao. Nawawala ang katarungan eh. Paano mawawala? Paano nga ni Kristo eh. Di ba? Tinapos na nga ni Jesus ang kaligtasan. Tinapos na niya. Tinapos na niya ang paghahandog. Yes po. Na kay Jesus ang katarungan. Nasa kanyang katarungan. Kaya wag nating isipin na pag may iniligtas ang Diyos, ay dahil mabuti siya. Eh di dapat sana hindi na namatay ang Panginoong Kristo kung ikaw naman pala karapat-dapat din. At kaya mo rin pala namang magbigay lugod sa Diyos kahit paano, kahit 1%. Di ba? So, ang Armenian system ay talagang tahasang pagtuligsa sa pagiging ganap at kumpleto ng paghahandog ng Diyos anak para sa panghalili, no? Sa parusa ng Diyos sa kasalanan. Nang siya'y mamatay sa krus, ay hinalinhan niya ang makasalanan. Kaya nga, walang karapat-dapat, wala kahit isa. Kaya nga siya ang namatay eh. Kasi siya lang ang tanging karapat-dapat. Wala nang iba pa na kahit sinong tao na pwedeng magbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling katuwiran at sukat na siya nakita ng Diyos sa hinaharap at sumilip siya sa koridor ng time at dahil sa kanyang nakita ng Diyos na ito'y gagawa ng mabuti at yun yung pagtanggap sa mabuting balita, nagdesisyon ang Diyos sa kanyang foreknowledge na yun na iligtas. Yes. Kaya ang pagliligtas sa Armenian system, ikaw pa rin. Yung pa rin sarili mong kabutihan at pagtanggap sa hinaharap na paglalahad sa iyo ng ebanghelyo. At yung action mo doon, yun ang dahilan. Yun pa rin ang pinagbatayan ng Diyos. Ang pinagbatayan pa rin ng Diyos, yung mabuti mong aksyon. Paano naging gospel? Paano naging si Jesus ay Diyos na walang kapintasan na namatay para sa panghalili sa makasalanan? Hindi naman pala siya panghalili. Panakipbutas lang pala. Dahil ikaw pa rin pala ang gagawa. Kaya atonement sa kanila. Di ba? Kaya universal yung Redemption po eh. Hindi redemption, atonement. Atonement. Kasi panakibutas lang kasi sila ang nagre-redeem sa kanilang sarili. Kaya justifiable na bakit atonement ang kaligtasan sa kanila. At universal 'yun. Kasi sapat naman ang pagliligtas, atoned na lahat. Kaya lang kami ang maggagawa. Kami ang tutubos sa aming sarili sa pamamagitan ng aming sariling pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Paano naging biyaya kung may ambag ka? Oo. Di biyaya. Hindi yun biyaya. And that's the reason why we are so adamant against the doctrine of freedom of choice. Na ikaw ang tumanggap sa kay Jesus kaya ka iniligtas. Hindi si Jesus magkakapagligtas unless mayroon kang exercise ng iyong free will na wala si Jesus pakialam sa iyo. Yung prevenient ba yun? Prevenient grace. Hindi po. Wala pong doctrine lang ng prevenient grace but irresistible grace. Hindi kayang i-resist ng tao ang grasya ng Diyos. Pag yun ay ipinaunawa na sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Walang makatatanggi sa pagliligtas ng Diyos. Kaya kayo sumampalataya, hindi dahil tumanggap ka kaya ka naligtas, kundi dahil tumanggap ka dahil binuhay ka niya. At iniligtas ka niya hindi dahil nakita niyang tatanggap ka, kundi kaya ka tumanggap ay dahil kasama ka. At tingnan ang Gawa chapter 13 verse 48. Gawa chapter 13 verse 48. Ito ang pagliligtas ng Diyos, hindi ang tao ang dahilan kung bakit siya naligtas. Bakit siya sumampalataya ang isang tao? Tingnan natin sa verse 48.
Malinaw na malinaw. Ewan ko kung paano babalik ta rin ito ng mga Armenian. Yeah, sabi po dyan. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Yun. Bakit sila sumampalataya? Diba? Ang sumampalataya ay yung hinirang. Hinirang As sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Hindi sinabing, at hinirang ang mga sumampalataya. Baliktad eh. Ganun ang gagawin po. Ayun, ang gagawin nila. Babaliktad rin nila. Sasabihin nila, at sumampalataya para sa buhay na walang hanggan, at ang lahat ng sumampalataya sa buhay na walang hanggan ay hinirang. Baliktad na. Balik. Di ba? Ang hirap baliktarin kasi niyan. Pag sa Greek kasi, yan talagang tamang translation. Magkakasala sila ng ano dyan yung dishonesty. Opo. Yung intellectual dishonesty, pag kanilang binago yun. Samantalang yun sa original na Grego, ganun talaga. May mga text din na nagsabing sila sumampalataya at naligtas. Pero, ang sinasabi natin ay given na. Given na. Huwag mong ibigyan diin yung gawa ng tao. Bigyan diin mo muna yung gawa ng Diyos. Diba? May nagsabi po, Pastor, na yung pagsampalataya na nakikita, parang phenomenological order siya. Yung katulad, ang kanya pong illustration ay yung araw, ang tingin natin dun sa araw, siya yung umiikot sa mundo. Pero ang totoo, ang mundo ang umiikot sa araw. So, yun lang nakikita lang natin yung effect nung phenomenology. Opo. Phenomenon kasi. Phenomenon. So ngayon, intindido na natin yun sa taong walang aral. Hayaan mo siya, hindi nag-aaral eh. Pero pag nag-aaral ka, malalaman mo. Opo. Kasi noong ako'y Armenian, kasi ayaw kong mag-aral ng malalim. Experience ako eh. Parang ganun. Kakita mo ang mga Armenian is by experience lang eh. Kasi itong naranasan ko eh. Yeah. Kaya katuwiran pa nga ng isa kong kilala, yung pala pagkamatay natin. Di ba? Tayo pala ngayon, Armenian, pagkamatay natin doon, welcome, you are now a Calvinist. Sabi ko sa kanya, wala namang ganoon. Hindi naman po pwedeng magkaroon ng karatula doon. Kung hindi, malalaman mo na lang na mali ka talaga. Kaya nga, alam mo, sa pagdating mo sa langit, papahirin ang luha mo eh. Kasi buong akala mo, ikaw ang dahilan eh. Luluha ka doon, sabi mo, Panginoon, nagkasala pa rin pala ako sa iyo. Akala ko, naligtas ako dahil ako'y mabuti. Isa iyon sa pagpahid, yun ay picture, figurative, na may mali. May mali. Maraming mga ligtas, pero mali ang alam kung paano naligtas. At sila'y ihahambol pa rin talaga. Papaunawa ng Diyos, ang lahat ng mali kasi ay kailangang ituwid. Pastor, kahit na si John Wesley, no, siya ay kahit na gano'n ang paniniwala niya, yung holiness movement. Nagtatag pa siya ng gano'n. Pero siya po ay Kaya Methodist. Siya ang founder ng Methodist. Armenian. Save pa rin, no? Kasi nga, ang salvation nga, hindi dahil sa ating sariling gawa. Kaya kahit sabihin mong sa gawa ko, hindi pa rin talaga. Pagdating doon, hindi pa rin, marirealize. Yung nga lang, you cannot fully appreciate the fullness of joy. The fullness of assurance. Kasi laging, kaya nga hindi nakaka-assure yung marami na nagtitiwala na dahilan sa kanilang sariling pagtanggap, kaya sila iniligtas, ay dahil nga sarili din ang pinagtitiwalaan eh. Kaya pag nagtiwala ka sa sarili mo, kaya ka naligtas, lagi kang mawawala ang katiyakan. Bagamat hindi nawawala ang kaligtasan, ang nawawala yung katiyakan. At meron namang hyper, na basta tiyak ka, ligtas ka. Kahit wala kang pagbabago. Yun ang mga hyper-Calvinist, no? Na kailangan lang, tiyakin mo. Ang mahalaga, tiyak ka kahit di ka sumusunod. Kailangan mayroon talagang tinatawag tayong balance between yung logical order, may logical order of salvation, but it doesn't mean that order encourages you to do whatever you want to do. So, lawlessness, hindi pwede. Kahit ikaw ay siguradong saved, pero hindi nangangahulugan iyon, nagagawa ka ng masama. No? Hindi mo sasalaulain yung kaligtasan. At malamang, kung hindi ka naman nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, ay hindi ka talaga saved. Ano lang, ang tawag doon ay
self-determined salvation. Kala mo, ayun, Self-induced salvation. In-induce mo lang sarili mo. matindi po. Or self-deluded. Ayun, deluded na. Self-deluded salvation. O self-delusion. Pareho, Naligtas ka kahit hindi. pareho pong tama sa Armenian yun. Parehong Deluded tama. at saka self-induced yung Self-induced yung kaligtasan. Kaya ang gagawin nila, bumalik ka sa punto ng iyong buhay na ikaw isang araw ay tumanggap. yung Kaya tandaan mo tong araw na ito, pag Birthday tumanggap mo, ka, birthday mo ito, spiritual spiritual birthday. Pero isang pastor na ako, hindi ko lang masabi, pastor, ba't naman celebrate mo? Yun daw spiritual birthday, kasi daw walang kwenta daw yung natal, yung kanyang natal day, yung araw ng kapanganakan bilang tao, kundi daw yung araw ng pagsilang sa espiritu. Sabi ko, buti ka pa, alam mo. Sa Bible, walang sinabi. Wala nakakaalam. Sa John chapter 3, tingnan natin. John chapter 3. 3 to 5 yata. 3 to 5. John chapter 3 verse 3 to 5. Walang nakakaalam sa pagsilang. Wala talaga. Wala. Hindi mo pwedeng bigyan ng date na ngayong araw na ito, isinilang ka sa langit. Yan, sabi dito. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. 4. Paano may papanganak pang muli ang isang tao kung tandaan na makakapasok ko ba siya sa kinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sumagot naman si Jesus, pakatandaan mo, malibang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig, ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan, sige pa. Hanggang sa 8 po yata ito eh. Diretso. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang pinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka, sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak ng muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan nito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din. Ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Yan. So, pag ipinanganak ka sa Espiritu, parang hangin, hindi mo alam kung saan dumaan o kung saan nanggagaling, kung saan pupunta. Gayun din ang kapanganakan sa Espiritu, wala makapagsasabi kung saan at kailan. Yes. Kaya hindi mo sabihin mo spiritual. Ka ipinanganak sa Espiritu. Kaya yung spiritual birthday mo, maling birthday mo yon. Iyon yung iyong false birthday. But there's no such thing as spiritual birthday. Baka naman, Pastor, May spiritual birth, yes po. pero walang spiritual. Ganitong araw ipinanganak. Pero walang yung araw na sinabi na ikaw yung, walang pwedeng taong magsabi ng nangyari na nung araw na yung ka mismo ka pinanganak sa Espiritu. Pero may spiritual birth. Wala lang birthday. Walang spiritual. Kaya nga idinadagdag, di ba? Ano mang dagdag ay hindi na tama. Pag sinabing spiritual birth, huwag mong maglagyan ng day. Huwag na day. Di ba? Binibigyan mo ng birthday eh. Eh ako nga po noon, nagsabi ako na ito yung birthday ko eh. Spiritual birthday ko eh. Ibig sabihin, yung kapanganakang muli ko. Kasi required yun pagbabautismahan eh. Kaso po nung yung time na yun, nagiinom pa rin ako. Kaya nga. Kaya di ka pa talaga isinilang sa Espiritu. At saka walang conviction pa. Yes po, wala talaga, wala pa. Ako rin noon, sinabi lang sa akin na pagka ikaw ibabautismuhan, tatanong ng pastor kailan ang spiritual birthday mo. Eh, kailan po ba? Ito, April ka para hindi ka makalimot. Yung mahal na araw. April yung aking mahal na araw. Ang problema, pabago-bago ngayon ang mahal na araw. Kasi sabi sa akin, mahal na araw. So, kaya pag mahal na araw, birthday ko, nababago-bago kasi April 1, naging April 2. Abay, paano nagbabago yung birthday? No? Kaya sabi ko, may problema dito sa katuroang ito. Kasi meron ka ng discernment na parang may mali. Kahit nung bago ka palang mananampalataya, pag may oops, tika, mali yun Parang there's a bell na nagri-ring sa iyong kalooban. No? Nagri-ring ang bell. Yung mayroong kang something na gustong maunawaan ng eksaktong ano ba talaga ang tama doon. Kaya ang daming sa akin, mga ganoong karanasan na pag may nagturo, oops, tika, parang mali. Oops, tika, parang mali. At yung pagtuturo sa akin na ngayong araw na ito ka isinilang, ganitong araw, mali. Sabi ko, ba't ko naman matatakda? Nakita mo ba? Na ako sinilang na muli. Sabi nga, parang hangin, hindi mga alam ko saan napaparoon ng gagaling. Nakikita lang ay yung result, di ba? May gumagalaw. Pero hindi, pag ipinanganak ka sa Espiritu, hindi mo alam kung kailan, pero nakikita yung result na talagang isinilang ka na sa Espiritu. Nababago ka eh. Kasi ang sino man nakikristo ay bago ng nilalang. Hindi niya binabago ang kanyang sarili. Likas siyang nagbabago. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao, ako'y born again, na hindi nagbago. Kasi ang gawain ng pagbabago sa tao ay hindi sa kanyang sariling kakayahan.
kundi sa banal na espiritu pa rin. Resulta yon, no? Yun ang purpose ng kaligtasan, that we become holy. Just like Christ who is holy. So, yun. Kaya entertainin natin naman ang mga tanong. Medyo marami po tayo. Sige. At susunod, talakayin natin yung special grace. Opo. So, tayo po yung naniniwala na grace for all, pero common grace. Kasi pag sinabing special grace din for all, ba't hindi na-save lahat? Ay, di defeated ang Diyos. Ayun. Ito, yung about sa G12 kay Sam Bless K. Okay. Yun. Bro, bakit Pastor, good evening po. Is G12 system false teaching or small error lang? False teaching po. Not small error, but big error. Actually, Great error. Pinost na yata ni Brother RJ. Nandiyan yung link. Discussion natin po. Yan po yung malaking kasinungalingan at malaking Yes po. kamalian. Dahil ang katuruan ng false gospel, ng G12 system ay may apostolic succession na. Galing po sa NAR. No? Galing kay ang kanilang leader, si Cesar Castellanos, ay apostol ng Diyos. At siya ang nagtatatag ng bagong doktrina. Wow. Diba? At ang bagong doktrina ay mayroong isa lamang na sistema ng pagpapalago ng iglesia na pag hindi ito ang yung sistema ng iglesia, hindi ka magtatagumpay. So mayroon ng definite na judgment siya na pag wala ka sa G12, ay hindi anointed ng Diyos ang iyong iglesia. Grabe. No? At hindi dadami, hindi lalago, hindi pagpapalain. Dahil ang G12 system, ang sistema ng pag-ibanghelyo at ng pangunguna sa iglesia na itinilaga ng Diyos para sa makabagong panahon. So nagre-restore din sila. Pero yung sistema, restoration of a new system. So, Restoration of the truth by adopting a new system of methodology. Na ang problema sa method nila, pinagaluhalong kursilyo ng Katoliko, yung Pentecostal theology, charismatic practices, yung encounter God, na parang i-schedule mo ang Diyos kung kailan ka encounter. Marunong ka pa sa Diyos eh. Parang, may schedule tayo, December 5, 6, 7, ma-encounter natin ng Diyos niyan. Na parang ang Diyos ay susunod sa programa. Di ba? Kaya kailangan nandoon ka. Kung hindi mo ma-encounter ang Diyos. Yung pala, na-encounter pala ang Diyos sa pamamagitan ng emosyon. May paging, emotion. Pag na-emote ka na, ito na ang Diyos. So, false teaching po talaga. False teaching. Ay, hindi lang false teaching. It is a kind of cult. Yes. It is a cult doctrine. Ang G12 system. Kasi namamanipulate din nila ang isip at ang desisyon ng tao. Cult talaga. Cult talaga. Hindi lang siya false teaching. Kasi may false teaching na hindi cult. Pero ito ay hindi lang false teaching, cult na siya. Kasi inaano na nila ang tao. Pinapakailamanan nga nila yung pag-aasawa eh. Sasabihin sa isang membro, huwag kang mag-aasawa, sabi ng Diyos. Hindi ka dyan magtatagumpay. O ito ang kursong dapat mong kunin kasi ito ang gusto ng Diyos para sa iyo. Meron silang strict adherence to their leader. So, kulto talaga. Leader, oo. Pag hindi ka sumunod sa leader mo, magkakasala ka sa Diyos. Grabe. Equivalent yung salita ng leader mo sa salita ni Jesus. Ganon ang kaganapan. Pastor, dun sa definition kasi ng cult, isa sa palatandaan na kulto ang isang samahan, yung grabe yung kanilang paggalang sa founder ng religion. Kasama ito, palang dito. Kaya nga pagka nag-raise ng funds, kailangang i-raise mo yon. Kaya nga maraming mga members ng G12 na estudyante dati na nabaon sa utang pa habang nag-aaral. Kasi kahit yung pang-tuition nila, kailangan nila na magbayad para sa mga in-invite nila na dadalo sa kanilang retreat. Bibigyan ka ng toka na ganito, 10 ticket. At compulsory. Kasi the more you sacrifice for God, the more blessings to come. At marami na ang nagising at umalis na sa G12. Ba't yung nga ngayon na G12, ang tawag doon, yung isang Facebook page. G12 cult. Meron pang G12 cult nga po. Skeptics. Yan, skeptics. Actually, hindi pa sila umaayaw sa G12, skeptics pa lang. Dapat baguhin na nila yung title ng kanilang page. Dapat former G12 skeptics. Former G12 skeptics kasi hindi na skeptic lang. Talagang convinced na sila na kulto yun.
Kaya problema kasi, kaya ganoon marami pa rin nag-a-adhere kasi skeptic pa lang naman kayo Pwede pa namin kayong maakit. Pabalik. Ang problema doon sa mga grupo ng G12 skeptic sa Facebook page, hindi naman Kristiyano ang marami. Oh. Kaya naglipatan din sa iba-iba rin. Pareho rin. Mas lumala pa nga sila Kasi pumunta yung iba doon sa isang church dyan na malaki na maraming kulturing katuruan. May tanong pa po, Pastor. Okay. Kay Homer. Short tanong lang po. Pwede po ba kayo magbigay ng mga churches na sila po ay Armenian? Kasi po sa mga bago, lalo na po sa mga di nakakaalam ng tamang theology, at isa pa po ang turo na saved by grace, pero nagpapatanggap para lang sa info ng mga hindi nakaka-encounter ng Calvinism. Hindi rin kilalang Armenian. Salamat. Kung kayo po Pentecostal Charismatic, automatically Armenian kayo. So lahat ng Pentecostal Charismatics, Armenian. Lahat ng Pentecostal, Armenian. Kaya po, general na. Lahat ng Pentecostal, JRM, JIL, JIA, Jesus is Alive, Kilaprado, Armenian yan. Armenian. Kaya nga sila Pentecostal, Armenian sila So, pagka kayo na may evangelical, at kayo meron ding Pentecostal doctrine, Armenian din kayo. Wala pong solid na gracer, yung doctrines of grace, ang doctrine, pagka may sabit pa ng Baptist, pag hindi Reformed Baptist, hindi pa rin Reformed. Kaya nga nire-reform nilang Baptist. Karamihan ng Baptist, Armenian. Karamihan po ng Baptist ngayon, Armenian. So, kaya nga po, ang evangelicals, nare-reform. Kasi kailangan ma-reform. Kasi karamihan din ng evangelicals, ABCOP nga, sa ating grupo mismo, masasabi nating Armenian. Lahat ng nagpapatanggap po, Armenian. Yun, pagka may nagpapatanggap ng tao, sinner's prayer, altar call, ibig sabihin, Armenian pa yun. Yan ang mga signs. Tapos pag nagsasayaw pa, na parang ini-induce mo yung spirituality mo, na kailangang mapuno ka ng espiritu, ay Armenian yon. Kasi ang Armenian is they elevate their experience than the scriptures. Their trust is in their emotions. Kung feel good, kung mabuti sa pakiramdam, yun ang totoo. Tapos kahit totoo, pagka hindi maganda sa pakiramdam, yun ay sinungaling. So self-centeredness. Kaya nga ang Armenianism is, doon siya, yun ang kanyang pinakatanging katangian na siya ay self-centered Gusto niya siya ang bida. Gusto niya siya ang magaling. Gusto niya siya ang nagdikta sa kanyang sarili. Gusto niya tinulungan niya ang Diyos. Kahit nagrasya iyan, pero may katulong ang Diyos. Ako yung will ko. So, sa Armenian system, laging may pagtataas sa sarili. Only in the Reformed tradition or Reformed doctrines that, sabi nga ni MacArthur, I have no authority even in my church. Only the scripture is my authority. And in the authority of this church, I have no single, or I don't have any degree of authority. Our authority is the scripture alone. Yun ang tunay na reform. Ngayon, hindi natin sinasabing walang save sa iba Kasi hindi po tayo restorianism. Hindi tayo nagre-restore na parang wala nang ibang save maliban sa atin. Naniniwala tayo na mayroon ding save sa Pentecostal, mayroon din save sa Methodist, mayroon din save sa Baptist, may save din sa Pentecostal, Charismatic, may save nga sa Catholic Pero aalis sila roon pag nalaman na nilang katotohanan. Or, nandoon man sila, pero hindi nila kasi alam ang kamalian. Pero, ang banal na espiritu ang nagre-restrain sa kanila para huwag maniwala sa mga maling doktrina. At nagbabasa sila ng At sila nagbabasa ng Biblia, at doon sila nakakatagpo ng katiyakan sa Biblia, hindi doon sa kanilang mga teachers. Kaya lang, ang problema doon ay mahirap matiyak kung ligtas sila o hindi. Dahil ang isa sa mga evidence ng kaligtasan ay umaalis sa maling doktrina. Hanap talaga ng... Kasi wala siyang kapayapaan doon. Wala siyang kasiyahan. Naroon siya pero laging merong agam-agam sa mga natatanggap niyang katuruan. Hindi siya talaga makonvince ng 100%. So, lagi siya naghahanap ng tinig ng ating Panginoon Kristo na nasa salita, nasa Biblia. At yon ang kagandahan lang kung ikaw ay nasa isang iglesia na tama ang doktrina, you are fulfilled. Kahit na mga kasama mo, hindi ka fulfilled at may mga kasama kang naiinis ka rin, at least mayroong kang pantapal doon sa sarili mong damdamin na yon. Pero kasi, ang problema sa mga hindi
tama ang doktrina, mali na ang doktrina, mali pa ang taong kasama mo, ay Opo. talagang magulo ang buhay. May stress ka. Sobrang stressful. At least, pag tama naman ang katuruan mo, kahit may mali ang buhay sa loob, less stress. Kasi ikaw mismo, mayroon kang assurance, mayroon kang strong foundation na yung iyong pinaniniwalaan ay talagang ayon sa salita ng Diyos. At mapanghahawakan mo ang salita ng Diyos na ito ay hindi magtuturo ng kasinungalingan. At kung iyon ang iyong tinanggap na katuruan, ay mayroon kang kapayapaan at kasiyahan at wala kang anumang pangamba na ikaw pa ay mapapahamak pa. Na ikaw ay mapapahamak pa. So, next question po. Kay John Gelly. Tungkol pa rin po ito kay Ed Lapis eh. Post teacher ba si Ed Lapis? Kasi iba si Ilyon at si Yahweh sa kanya at ibang Diyos ang buti. Yun nga, yung tungkol po sa ito. Yung issue ng Elyon ni Ed Lapis ay hindi pa talaga fully known sa atin kung ano ba ang talagang paniniwala tungkol sa kay Yahweh. Kasi sa kanya, meron tayong idea na yun ang pininiwalaan niya dahil meron siyang isang disciple na talagang tahasang sinabi na natuto sa kanya, yung isang bading, na nangangaral, yung founder ng Limonyo, na si Yahweh daw ay yun daw si Satanas. At si Elyon ang tunay na Diyos, yung ama ni Jesus. At somehow ay inaffirm ito ni Ed Lapis, pero hindi talaga very broad yung kanyang explanation diyan Tsaka sabi po niya, sabi nga niya, pinag-aaralan ko pa. So, sa ngayon, minor pa lang, false prophet. Minor false teacher. Pero on the verge na siya ng pagiging false teacher eh. Nasa verge na siya, kumbaga 75% na. Kumbaga sa 100, lampas na siya ng 50% para maging false teacher. So, nasa 75% na siya. Pag hindi niya yun dininay, yung kanyang paniniwala, false teacher talaga. Ay talagang false teacher. Kung yun ang paniniwala niya, tinatago lang niya kasi baka siya ay itakwil. Kasi iiwanan siya ng maraming member niya eh. Pagka talagang nireveal niya na ang paniniwala niya, yung God of the Old Testament ay yun din si Satanas, si Lucifer din yun, ay walang nang sasama sa kanya dahil magiging satanista na lahat eh. Di ba? Kasi si Yahweh pala si Satanas. Kami pala satanista. Kayo lang ang tunay na Kristyano, di ba? Kasi niniwala kami na si Yahweh at si Elyon iisa eh. It's a matter of semantics yung nangyayari kay Kuan eh. Hindi niya masyado siyang, kasi ang nakita ko, ni-research ko siya, ang kanyang course nga ay Philippine, ang major niya ay anthropology. Kaya sa UP. Kaya ang kanya ay cultural redemption, ang kanyang focus ng kanyang ministry. And if your ministry is about cultural redemption, kasi Tagalog bira siya mag-English kasi nga nire-redeem niya ang culture mga music, yung mga kultura ng mga katutubo natin, yung mga kanilang mga tugtog, kailangan iyan na i-redeem. So mali na po yan hindi naman nire-redeem ang culture, ang tao ang nire-redeem Wala pong ganyan. At saka walang nagre-redeem na tao. It is Christ who redeems. And yun nga, tinuturo lang ng Biblia ang redemption at ina-appropriate lang ng mga mananampalataya. Hindi ang mananampalataya nagre-redeem sa kanilang sarili, o sa kanilang kultura, o sa kanilang ugali. At ang nangyayari nga ay more on cultural lang ang preaching ni Ed Lapis. Moralism. Moralism is the teaching that you can be good if you will follow a certain, if you will align yourself with a certain teaching or a certain teacher. So, ang mangyayari, siya ang focus Minumodel nila si Jesus Christ lang. Parang model lang ang mga tao sa Bible. Pati si Jesus, model din lang. gayahin niyo si Jesus Christ. Very, At saka si Adan at Eva sa kanya ay hindi tunay na tao. They are just symbolism. At I affirm that because I was the first to write about the doctrine about. Nagulat nga ako sa pag-aaral ko kay Ed Lapis May preaching siya na Adam and Eve are not real persons. Adam is just a symbol of the inward. Opo, si Adam. Tapos yung Si Eve ay symbol nung external, nung panlabas. Grabe Baliktad talaga. pa nga, Dapat si Eve yung panloob
And they were not real human beings, they are just symbols of human beings. Kaya kung hindi tunay sila Adan at Eva na tao, di rin tunay yung kasalanan. Dahil sila yung unang nagkasala. So, if sin was not experienced by real humans, so how can you define sin? And what is your definition of sin? You cannot teach that sin is an abomination to God because wala namang abomination sa symbol lang. Hindi totoo yung abomination, hindi totoo yung curse, hindi totoo yung lahat ng nangyari sa Hardin ng Eden. Kasi yan daw ay mga mythical stories, mga alamat ng iba't ibang bansa daw pinagaluhalo. At yun, you are blaspheming against the writer of the scriptures. Grabe naman. Modern blasphemy of the spirit. Kaya 75% false teacher. Pero nakakahanga yung kanyang determination, nakakahanga yung kanyang sincerity, but you can be sincere but sincerely wrong. Gaya mga taga-Iran, sincere sila sa Islam. Di ba? Mapakamatay. Kahit mapektuhan ang buong mundo, but they are wrong. Yung sincerity ay hindi sukatan ng pagiging tama. Yung sincerity lang ay sukatan ng iyong determinasyon sa mali. Kung mali, mali ka pa rin. Mas maganda maging sincere ka na sa tama. Eh kung sincere ka noon sa mali, nalaman mo ang katotohanan, dublihin mo ang sinseridad mo sa katotohanan. Yes. Parang si Kasi Paul, yes, yun sasabihin ko. di ba? Dinubli niya kasi sincere siya sa Judaism. Nung siya makakilala sa Panginoon, tinawag siya at siya ni-regenerate, ay nag-double time siya. At dinubli niya yung effort niya. Kung paanong inusig niya ang mga mananampalataya, ngayon naman siya, nagpapakamatay siya para mangaral sa mga hindi mananampalataya. Yun. Okay, may tanong pa ba? Sabi ni Ariel Pura, false teacher din po ba, Pastor, ang mga churches? Na laging may pangitain at nakikita daw nila ang inherit sin o may hindi pa na isusukong kasalanan. Ay, certainly, false teacher yun. Kasi wala naman pong turo sa Biblia na makikita mo yung mga inherited sin nila eh. Charismatic po yun. Charismatic. Yung ang tawag doon ay foretelling. Fortune telling pala. Fortune telling. Zodiac sign. Ano yun? Nanguhula na. Mga zodiac po yan. Mga diba? Nagbabasa ng nakaraan sa pamamagitan ng itsura. Diba? Ay, ikaw niya, may kasalanan pa dati. Oo, kasi nakikita niyong ugali. Ano yun? Psychologist yun. Psychologist. Mga psychologist po yun. Kasi may psychologist, nagbabasa din sila ng nakaraan sa pamamagitan ng kanilang pag-observe sa behavior. So, behavioral science po yung alam nila. False prophecy. Yes. So, false teacher. Ang tawag ko diyan sa ganyang false prophecy ay intuition naman. Intuition. Yung intuition kasi is, may idea ka na sa tao, nakarinig ka na ng mga kwento tungkol sa tao, kung ano yung kanyang nakaraan. Kaya yung intuition mo, siguro ito magiging ganito. Based on your knowledge of that person. Hindi po yun prophecy. That is intuition. Ang prophecy, wala ka naman talagang alam kahit nakatiting doon sa isang tao. Well, in fact, ang mga prophecy sa Bible, 100 more years pa, 400 years. Paano sila makakaalam ng kung anong nangyayari sa hinaharap? So, ito yung mga intuition lang eh. So, kaya po sila yung mga intuitive. Intuitive. Parang ibon eh. You are intuitive. Intuitive. Pag-isa na lang po natin itong tanong ni Brother Efren. Last na. Ang pagtitiwala, good news lang ba ang kailangan para maligtas? Ano yung isa pa ay, ano yung isa ulit? Paano ba maniniwala? Paano ang paniniwala ng totoong ligtas? Dalawa yung tanong niyo po eh. Ang pagtitiwala, good news lang ba ang kailangan para maligtas? Paano po ba ang paniniwala na sa totoong ligtas? O para po maligtas ang isang tao, ito sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. At hindi ka magtitiwala doon sa mabuting balita, kundi magtitiwala ka doon sa dahilan ng mabuting balita. Sino ba ang dahilan ba't may mabuting balita? Si Jesus. Kailangan na paniwalaan mo at ipagkatiwala mo sa kay Jesus ang iyong kaligtasan. At di mo sisikapin na sa iyong sariling kakayahan
ay iligtas ang iyong sarili. Wala kang maipagmamalaki, aaminin mo na wala kang kahit anong maiambag o kahit anumang nagawa na para sukat na ikaw ay Yes. kahabagan, kaawaan ng Diyos. Wala kang anumang kabutihan na maaari mong iharap sa Diyos, na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Lahat ng iyong ginawa ay pawang marumi lamang na basahan Yes. sa paningin ng Diyos. At hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi ka makakagawa ng sarili mong hagdan patungo sa kalangitan. Si Kristo lang ang daan patungo sa langit. At yung ginawa niya sa krus, ang tanging paraan na labas sa ating kakayahan sapagkat siya lang ang makagagawa. Siya lang ang tanging makagagawa ng paraan upang tayo'y ilapit sa Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng pagbububo ng kanyang sariling dugo at pagbabayubay ng kanyang sariling katawan sa krus. At manampalataya ka na si Jesus ay anak ng Diyos, siya nagkatawang tao, siya ay banal, siya ay walang kapintasan, siya ang kordero na walang kapintasan na inihandog para sa iyong kasalanan. At nung siya nasa krus ay maniwala ka at magtiwala ka na kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, ikabilang ka doon sa mga dinala ang iyong kasalanan doon sa krus. At iyo siyang ituring hindi lang isang ordinaryong propeta, hindi lang isang ordinaryong tao, kundi kilalanin mo siya na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na kasama ng Ama sa langit, na bumaba, nagpakumbaba, at naghirap dito sa lupa upang ikaw ay tubusin sa iyong kasalanan. At kung ikay magtitiwala sa kanyang ginawa, hindi sa iyong sarili, hindi sa relihiyon mo, hindi sa amin na mga nagtuturo ng Biblia, hindi kami magliligtas, hindi kami nagiging tagapagligtas. Kami lang ang nagtuturo ng daan kung paano ka maligtas. At kami ang instrumento lamang upang maipangaral ang mabuting balita na ang tao ay walang kakayahan, na iligtas ang sarili, yun ang masamang balita. Kasi bago magkaroon ng magandang balita, masamang balita muna. Yes. Masamang balita, wala kang kakayahan, ikaw ay makasalanan, ikaw ay sumuway sa Diyos, ikaw ay kaaway ng Diyos. Mabuting balita, ang Diyos ay nahabag sa iyo. At ang Diyos ay ipinadala ang kanyang bugtong na anak, gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa buong sanlibutan, upang ang sino mang sasampalataya sa kanya, sa kanyang ginawang pagtubos at paghalili doon sa makasalanan sa krus. Kung siya magtitiwala sa ginawa ni Kristo, kung ikaw ay magtitiwala sa kanyang ginawa sa krus, ikaw ay maliligtas. Sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ang sinasabi ni Kristo. At yung pananampalataya na yon ay bunga ng iyong pakikinig at ng pagbuhay sa iyo ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay sumasampalataya na, nangangahulugan ito, na ikaw ay binigyan ng Diyos ng pangunawa. At utang mo lahat sa Diyos. Kaya nga lahat, pati kami, yung pinangangaral namin, ito ay wala pong kakayahan kung hindi ka bibigyan ng provision ng Diyos, ng grasya ng Diyos, ng saving grace ng Diyos. Yes. At ikaw ay magpatuloy lang sa pakikinig, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi mo lang kaming subaybayan. Yes. Ito po'y libre. Wala kaming hinihinging kapalit. Ito po'y libre sa lahat ng mga tao na hinirang ng Diyos. At kung hinirang ka ng Diyos, magpapatuloy ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ikaw po ay dadalo din sa isang iglesia na magtuturo na si Kristo lang ang tagapagligtas. At ang biyaya lang ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo maliligtas. Makakaroon ng desire talaga na maghanap. Kakaroon ka ng desire na kami ay hanapin at kami makikita po dito sa 478 Manga Avenue, Sampaloc, Manila. At makikita mo yung aming building. Kulay dilaw na mayroong pong green gate. 478 Manga Avenue. Ground floor po 'yun. Sola Scriptura Christian Church. Kasi mukhang si Efren ay bago pa lang na nakikinig. So gusto naming makatulong sa mga katulad mo na makabaka sakali na ikaw ay hinihipo at ikaw ay tinuturuan ng banal na Espiritu, ay kami po'y willing na magturo sa inyo. Yes po. Kahit personal. Pwede ka pong dumalo sa amin at kami po ay buong lugod na ikaw po ay tutulungan na lumago sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Welcome po kayo sa inyo. Salamat din po, Sister Cynthia. I'm very blessed and satisfied with your explanation, Pastor Ramil. Thank you. Thank you to you and Pastor Derek. Thank you, Pastor Derek. Salamat po sa Panginoon. Salamat. Utang natin lahat sa Kanya. Yes po. Galing sa Kanya lahat. May tanong pa po ba? Siguro po, wala.
Okay po, kung wala na pong tanong, kami pansamantalang magpapaalam muna at hanggang sa muli. Ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you and good night.